Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, kunin natin ngayon yung fiqh. Kasi kahapon dapat, di ba? Pero yung tafsir yung natalakay natin. So ngayon, yung yung babu thalith ng Kitabul Muamalat. Yung una, di ba, yung buyu. Pangalawa, yung riba. At ngayon naman siya, fil qard, sa pagpapautang. So meron itong dalawang usapin. Al-masalatul ula, unang usapin o unang aralin, fi ta'rifihi wa adillati mashru'iyatihi, at ang mga batayan sa pagkakasabatas dito. Kapag sinabing mashru'iyya, madalas mababanggit ito sa fiqh. Ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay mayroong mashru'iyya, ibig sabihin, bagay ito na mahalaga sa Islam o pinag-aaralan sa Islam. Kumbaga, ito ay tinatalakay, pinag-aaralan, mayroong mga batas dito, mashru', kumbaga, na maaring magkakaroon nga rin ito ng hatol, either halal, haram, mubah, at iba pa. So, ito yung tinutukoy palagi sa mashru'iyya, yung pagkakaalinsunod nito sa batas. Kumbaga, meron ngang sa batas dito, alhamdulillah. Na ganito ang ating relihiyon, malinaw. Sa bawat usapin dito, malaki man o maliit, ultimo pagkain, pagtulog, pagninegosyo, ay merong pagsasabatas dito, alhamdulillah. At yung card, sa alam natin, ito ay pautang. At sa kahulugan nito na teknikal, daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yuraddu badalahu. Ito yung pagbibigay mo ng iyong pera o yaman sa sino mang makikinabang dito. At ibabalik ito kalaunan. Siyempre sa pagbabalik na ito, ang ibig sabihin ng pagbabalik na ito, walang riba. Kung 100 halimbawa ang inutang, 100 din ang ibabayad. 100 ang ibabayad. Ngayon halimbawa, merong tao magpapautang. Papautangin ko si Yasin, 100. Tapos next year niya babayaran. Ngayon sasabihin ko kay Yasin, yung utang mo 100. Dahil ngayon ang inflation rate ngayon, 4%. Inflation rate, 4%. Next year, pag binayaran mo yung pera ko, magbayad ka 104 pesos na. Kasi may 4% inflation eh. Ay, yung magiging riba talaga yun. Magiging riba. Kahit ano pang dahilan, walang maaaring ipapangatwiran ng tao sa anumang pagdaragdag sa pagbabayad sa utang. Liban na lamang kung ang binabayad mo sa utang, ay daragdagan mo bilang kumbaga pasasalamat, hadiah o kumbaga pakonsuelo, ganun. May mga naungutang na ganun eh. Mainam na tanggapin mo rin yun. Hindi yun riba eh. Wala naman kayo pinag-usapan na may tubo. Wala kang intensyon nung nagpautang ka na magpatubo at wala rin siyang intensyon ngayon nagbabayad siya na magpatubo o magbayad ng tubo. Ba, pinautang ko si Yasin 100 o next year, inshallah, babayaran niya ako. Ginawa niyong 150. Mashallah, sana all. So, pwede. Pero hindi nga siya sa intention na riba. So, ganun lang kasimple usapin ng utang. Pero syempre, kaya natin ito pinag-aaralan kasi kailangan na mapapangalagaan ang karapatan ng umuutang at ng nangungutang, inshallah. Kasi madalas itong nangyayari sa mga tao. Bukod sa pagbebentahan at pagbili, nagkakautang ang mga tao sa isa't isa. Sa iba't ibang mga kadahilanan. Bawa, ngayon, dito sa atin, yung ibang brother, madalas magkautang sa akin GCash. Kasi kailangan nila GCash eh. Tapos sa kanan nila mababayaran yun. Pero nababayaran naman nila agad. So yun ay, kumbaga ganun siya kadalas na nangyayari, yung card na tinatawag. O tapos tayo, may tindahan tayo, di ba? Sa minsan merong kukuha, sardinas, sabon, hindi niya babayaran agad.
So card din yun, pautang din yun na matuturing. Nasa card, yun nga, mal ang binanggit dito, pero maaaring mangyayari na yung pinapautang mo ay hindi pera, pero babayaran ng pera. So napapaloob din doon ang mga usapin na ito sa card. At ito nga ay masyru. Ito ay isinabatas. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُومُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضْلِ الْمُعَاوَنَةِ. Tumutukoy sa pagpapautang ang marami sa mga ayat sa Quran at mga hadith na tumutukoy sa pagtutulungan. Kumbaga kabilang sa pakikipagtulungan ng tao sa kanyang kapwa-tao ang pagpapautang. At marami pang mga hadith yung kumbaga naghihimok sa tao na kapag siya ay magpapautang, kumbaga yung hindi siya manggigipit sa paniningil at iba't iba pang mga katulad nito. Ito ngang pagpapautang, bukod sa pakikipagtulungan, ito ay kadao hajatul muslim. Ito ay pagtugon mo sa pangangailangan ng isang Muslim. Kasi maaaring darating talaga yung pagkakataon na may gipit na Muslim at kailangan niya ng pera. Kailangan niya pamasahe, kailangan niya pampagamot. O minsan nga, hindi naman siya gipit, pero kumbaga, meron siyang kailangan na wala sa kanya ngayon. Kasi di ba, limbawa, nababanggit nga natin, o GCash. O meron siyang cash, pero wala siyang GCash. O di, makakautang siya ngayon ng GCash at babayaran niya ng cash maya-maya. So, pwedeng ganun din yung nangyayari. Watafriju kurbatihi. Sa pamagitan ng pagpapautang ay, kumbaga, tafriju kurba, ito na yung pagtugon sa kagipitan ng Muslim. Wasaddu faqatuhu, wasaddu faqatihi, at yung pagtugon din sa kanyang paghihirap, wa ajma'al muslimuna ala jawazihi, at nagkakaisang mga Muslim na pinahintulutan ang pagpapautang. Pinahintulutan ang pagpapautang. Siyempre, sa lahat ng bagay na sinasabing pinahintulutan, maaari itong magiging haram kung ito ay napapaloob na rito ang anumang haram. Kung merong riba, magiging haram. Kung ang ipapautang haram na bagay, haram din ang pagpapautang na yun. Haram din ang pagpapautang na yun. Kasi merong hadith iniulat ni Abu Hurairah at sino ba na gano'n ito? Inulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sabi ni Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nangutang ng isang lalaking kamelyo na bata pa, yung bakar. Kaya ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yun ay ibig sabihin ng bakar, batang lalaki na kamel. Faqaddimat alayhi ibalas sadaka. At nang dumating daw yung mga kamel na galing sa sadaka, faamara Abu Rafi an yakdiya ar-rajula bakrahu. Inutusan niya yung isang sahaba, si Abu Rafi, na bayaran niya yung utang niya na baka, na kamel, doon sa lalaki na pinagkautangan niya. Faraja'a ilayhi Abu Rafi. At pagkatapos nito, nung umalis na si Abu Rafi, pumunta doon sa pinagkautangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkapunta ni Abu Rafi, faraja'a ilayhi Abu Rafi. Bumalik sa kanya si Abu Rafi. Faqala lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. So, ano pa lang pala ito? Hindi pa siya nakakapunta si Abu Rafi. Inutusan pa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humanap ng camel na ipangbabayad doon sa hiniraman niya ng batang camel. Pero nung naghahanap na si Abu Rafi, nung parehong edad, nung hiniram ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi maaring nangyari dito, hindi naman hiram, utang talaga. Kasi maaring kinatay nila. Kinatay o kumbaga ginawang udhiya at iba pa. So wala raw nakita si Abu Rafi, liban na lamang doon sa khiyaran rubaiyan. Kumbaga,
Ang nakita na lang niya ng mga camel, tig-6 na taon. Ibig sabihin, lampas na ito dun sa edad ng inutang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, ibig sabihin ni Abu Rafi, yung utang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na camel, mas bata pa. Pero babayaran niya ng mas malaki. So parang lugi. Kumbaga, nanghingi muna ng permiso si Abu Rafi kung pwede ba itong ibayad kahit mas mahal. Kumbaga, mas mahal kaysa dun sa inutang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atihu iyahu, ibigay mo iyan sa kanya. Inna khiyaran nasi ahsanuhum kadaun. Ibigay mo na yan sa kanya dahil ang pinakamainam sa mga tao ay ang pinakamainam sa kanila sa pagbabayad ng utang. At dito pa nga, di ba nabanggit natin kanina, sa yung nagkautang, sa sobrahan niya yung bayad niya. So pwede. At actually yun ay maaring anyo pa nga ng mahusay na pagbabayad ng utang. Mahusay na pagbabayad ng utang, alhamdulillah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung binayad niya na camel, mas malaki pa kaysa doon sa inutang niya na camel, alhamdulillah. O minal adillati ala fadlihi, at syempre kabilang sa mga batayan sa kainaman ng pagpapautang, hadith na iniulat ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, iniulat ito na Ibn Majah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yakridu musliman kardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratun." Walang sino man daw ang magpapautang sa Muslim ng 2 ulit, liban na lamang na ang pagpapautang niya na ito na 2, ang isa rito ay maituturing na sadaka. Kumbaga, 2 beses siya nagpautang 100. Nagbabayad naman, di ba? Nagbabayad yung umutang, tapos uutang siya uli 100. So, magkakaroon din siya ng reward ng nagsadaka siya ng 100 doon sa tao. Samantalang nagpautang lang naman siya. So, yung pagpapautang mo ay maaring magkakaroon din ng gantimpala na katulad ng sadaka. At syempre, bukod pa ito doon sa gantimpala na halimbawa, nagpautang ka para magligtas ng buhay, merong brother, kailangan niya talaga maoperahan, lumapit sa iyo, nangutang at pinautang mo, at nailigtas ang kanyang buhay, kumbaga, may gantimpala din yun, insyaallah. May gantimpala din yun, insyaallah. At sumunod na usapin, maikli lang itong yung card. Matatapos natin ito ngayon, insyaAllah. Sumunod na usapin, fi syurutihi wa ba'dal ahkami al-muta'allikati bihi. Mga kondisyon ng pagpapautang at ilang mga ahkam na may kinalaman dito. So una sa mga ahkam at mga kondisyon, la yajuzu lil muslimi ay yakrida akahu bisyartin ay yakridahu ba'da dalika ida radda alayhi kardahu. So, hindi pinahintulot, pinagbabawal sa Muslim na magpapautang siya sa kanyang kapatid na Muslim na may kondisyon na pautangin din siya nito pagkatapos nito magbayad ng utang. Bawa na, may utang sa akin si Yasin. Uutang sa akin si Yasin. Utang siya sa akin 100. Sige, pautangin kita Yasin 100, pero kapag nagbayad ka sa akin, mangungutang din ako sa iyo. Utang din ako sa iyo uli ng 100. Anong klase yun, di ba? Kumbaga, parang yung pagpapautang mo pa lang, wala nang ikhlas May kabig ka agad May kabig ka agad. So, hindi pwede. Lian na al-mukrid ishtarata naf'an. Dahil daw yung nagpapautang ay nagkukondisyon ng pakinabang na papakinabangan niya bandang huli. Wa kullu kardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ito na. Papasok din dito ang riba. Anumang pautang na mayroon dagdag na pakinabang, ito ay riba. Kaya nga yung magsasanla ka, tapos papakinabangan nung pinagsanlaan mo yung sinanla mong lupa,
sinanla mong bahay, magiging riba yung pakikinabang niya doon sa lupa. Kaya kung kailangan mo talaga ng pera, sabi ng mga scholar, paupahan mo yung lupa mo na lang. Uupahan niya, kunwari, hindi naman kunwari, opisyal na, gawin na natin opisyal. Uupahan niya, tatanggapin mo yung pera na kailangan mo at gagamitin niya yung lupa mo sa loob ng 1 taon. Di tapos ang usapan. Pagkatapos 1 taon, ibabalik sa iyo yung lupa mo. Ikaw na muli ang gagamit nito at hindi ito napunta sa riba. Alhamdulillah. Mahalagang kaida ito. Kullu kardin jarra manfaatan fahuwa riba. Anumang pautang na merong pakinabang, ito ay may tuturing na riba. Kumbaga, sa umpisa pa lang ng pag-uusap nyo, nasa intensyon na ng nagpapautang at nasa kaalaman nung pinapautang na magkakaroon ng pakinabang ang nagpautang. So yun agad-agad ay riba. Tanggihan mo yung utang na yun. Tanggihan mo ang utang na yun. Kaan yaskunuhu darahu madyanan aw rakisatan. Ito na nga, halimbawa yung nagpautang, papakinabangan niya yung bahay ng umutang. Titira siya rito ng libre. O kaya ay uupahan niya ito ng mura na upah. Aw yairuhu dabatuhu. O kaya ay ipapahiram sa kanya yung anumang hayop niya kasama ng pagpapautang. Bawa yung umutang, merong kalabaw. Sige, gamitin ko na rin yung kalabaw mo. Gagawin collateral, kumbaga. Parang magiging sanla, di ba? Magiging sanla. So, ganun din, riba. Aw ay shay'in akhar, ano pa mang bagay na may pakinabang, aw gayra dalika minal manafi, at iba pang mga pakinabang. Fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aftu mimma yadullu ala adami jawazi dalik. Ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng kanilang fatwa, ng kanilang pag-unawa, pananaw, na bawal ito. Wa ajma'al fuqaha'u ala man'ihi. At ang mga scholar, ganun din. Nagkaisa sila na bawal ito. Bawal. Pangalawa, an yakunal mukrid jaizut tasarruf. Yung nagpapautang, kumbaga kung ano man ang ipapautang niya ay pinahintulutan sa kanya ang pagdidesisyon sa pagpapautang. Na ibig sabihin dito, so bukod sa siya yung may-ari ng pinapautang niya, hindi mo naman pwede ipautang, hindi mo nan sa'yo, di ba? Bawa, papautang ko yung papautang ko kay Yasin yung pera, hindi naman sa akin. So hindi pwede. Hindi pwede. At gayon din bukod nga doon, so dapat siya ay baligan akilan rashidan, yasuhu tabarruuhu. Siya dapat ay nasa hustong edad, siya ay nasa matinong pag-iisip at matino. Kaya nabanggit na naman yung Rashid. Yung pala ibig sabihin na Rashid, matino. Natatawa siya pag naririnig niya ito eh. Ibig sabihin na Rashid, matino. At, kumbaga, tama, may bisa, kumbaga, katanggap-tanggap yung kanyang pagpapautang. Pangatlo, laysa lil mukrid an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi akradahu. Ang nagpapautang, hindi nga pwedeng magkukondisyon na daragdagan yung ibabayad sa kanya. Lianna dhalika min ar-riba, dahil ito ay riba. Fala yajuzu lahu aqdaha, hindi pinahintulutan sa kanya na kukunin niya ito. Diba, nagkasundo na nga sila na magkakautang na ganun, di ba? Kasi gipit na yung tao eh. Pero ngayon, kung matuwid siya yung nagpautang, wag na niyang kunin yung anumang riba na napag-usapan nila. Magtawba siya. Yun ang ibig sabihin ng, kumbaga, pagkuha mo ng pera mo at pag-iwan mo sa riba. Bal yaktasir alal mablag alladhi dafa'ahu lil muqtarid awalan. Bagkus ang kukunin lamang niya ay kung ano lang ang kanyang ipinautang. Kukunin lang niya kung ano lang ang kanyang pinautang. Siyempre, yung nabanggit ko kanina yung inflation, di ba? Maring kakatwiran ng tao. Oh, may taon-taon may 4% inflation. So sa loob ng 5 taon yung utang. O 4% to 4% yun, tapos magko-compound pa yun. Gawin na lang natin simple na interest.
idadagdag na lang niya 5 plus 5 plus 5 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 sa 5 taon, 20%. So yung 100 ni Yasin na utang, babayaran niya ng 120. Kasi sa inflation sa loob ng 5 taon, di riba din. Magiging riba pa rin. Pangapat, raddal muqtarid, yung muqrid siya yung nagpapautang. Yung muqtarid siya yung nangungutang. Raddal muqtarid alal muqrid ahsana mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw kasdin sahha dalik. Ito na yung kanina, yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung yung nangutang, binayaran niya yung inutangan niya ng mas mainam pa sa kung ano ang inutang niya, o nagbigay pa siya ng sobra na hindi naman ito kinondisyon at hindi naman nila ito inintensyon, tama ito. Pwede. Inshallah. O nangutang sa si Yasin, 100. Ayun nga, katulad banggit ko kanina, nagbayad siya 150. Kasi yung 50, bilang pasasalamat. Pwede, inshallah. Li'annahu tabarra'a minal muqtaridi wa hasana kada. Dahil siya ay kumbaga nagsadaka doon sa pinagkautangan niya at pagpapakita lang ito ng mahusay na pagbabayad ng utang. Wa yadullu alayhi hadithu Abi Rafi al-Sabiq. At ito nga yung nababanggit kanina doon sa hadith ni Abu Rafi. Panlima, an yakunal muqrid malikan lima yukridahu. Yung nga, dapat ang nagpapautang, pag-aari niya yung kung ano man ang kanyang pinapautang. Pag-aari niya. At ito nga, sabihin nila, nagiging minsan yung dito mga tao. Bawa yung pera ng korporasyon, o pera ng, halimbawa tayo sa community, meron tayong pondo. Hindi ko yung pwede ipapautang. Hindi pwede. Ngayon kung kailangan man yun ipautang, so dapat aprobado yun ng iba pang merong interest doon sa pera na yun. Stakeholders, kumbaga, yung tawag doon. Stakeholders. Balak natin pautangin sana si Ismail. Alam ng lahat na hindi pwedeng isang tao lang ang magdidesisyon. Kasi pera ng lahat yun eh. Pero kung pera niya, yun nga siya. Walang problema. Kung pera ng asawa niya, hindi niya pwedeng ipautang yun. At ito rin nga, buti naalala natin, ang problema sa maraming mga relasyon na mag-asawa, ang lalaki, inaangkin niya na lahat eh. Pati pera ng asawa niya, inaangkin niya. Kakatwiran niya, galing lang din naman sa akin yan eh. Hindi pwede. Binigay mo na yun eh. Sumweldo ka 10,000. Binigay mo na yung 8,000 sa misis mo. Yung 2,000 natira sa'yo para meron kang pangsabong. Sa 8,000. Tapos mamaya dumating si yung brother. O kinuha mo yung pera doon sa misis mo, wala kang paalam. Pinautang mo yung brother, hindi pwede. Hindi mo na pera yun, binigay mo na yun sa kanya. Binigay mo na yun sa kanya. Wala yajuzu lahu an yakrida ma la yamlik. Hindi pinahintulutan para sa kanya ang magpautang na hindi naman niya pag-aari. Pang-anim at panghuli, minal muamalat ar-ribawiyya al-muharrama. So kabilang doon sa mga gawain na may riba, na siyempre pinagbabawal, matakumu bihi al-bunuk. Fi waqtina al-hadir min akti kurudi baynana wa bayna dawil hajat. So kabilang sa mga uso ngayon na pagpapautang na may riba, yung ginagawa ng mga bangko, na nagpapautang sila dun sa mga nangangailangan. Diba, halimbawa ngayon, merong tinatawag na mga calamity loan at iba-iba pa. Actually, yung kaya modus talaga yung na yan, yung mga insurance. Diba, bayad ka ng bayad ng insurance. Tapos maaaring hindi mo nga pinapakinabangan nyo kasi hindi ka naman na hospital eh. Pero bayad ka ng bayad. Tapos ngayon, kapag kailangan mo ng pera, pautangin ka nila. Pero yung pera na inutang mo, babayaran mo pa rin sa kanila. Hindi yun bigay. Hindi yun magiging bigay. Unless stated doon sa coverage ng iyong tinatawag na insurance. So nangyayari ito. Fatadfa'u lahum mabalig minal mal
nadiru faidatun muhaddada takuduha ziyadatun ala mablagil qard. Sa mangyayari, nagbibigay ang bangkong ito ng halaga ng katumbas ng kumbaga papakinabangan niya at kukunin na nito agad yung karagdagan sa halagang inutang, sa halaga na inuutang nung umuutang. Aw yattafikal bank ma'al muqtarid ala qimatil qard, o magkakasundo sila sa kung anong ipapautang. Thumma yadfa'u lahul bank aqallu min al qimati al muttafaqu alayhi. Pero bibigay sa kanya ng bangko mas konti kaysa doon sa inutang niya. Anong tinutukoy dito? Yung ano dito, sample, uli. Sabihin na natin 100 kasi madali lang ma-divide yung 100 eh. Ako yung bangko. Si Yasin uutang. Kailangan niyang magpa-ospital. Utang siya sa akin. Sige, 100,000. Sabihin natin 100,000. Basta gawin natin 100 para madaling ma-divide. Sa aking bangko, ang sino mang umuutang sa akin ay magbabayad din ng interest na 20%. 20%. So, ang mangyayari, utang siya sa akin 100,000, ang babayaran mo sa akin kung ang terms ng bayaran natin 1 year, magkano babayaran mo next year? 120. Ang gagawin ng ibang bangko, 100 inuutang mo sa akin, di ba? 80 lang ibibigay ko sa'yo. 80. Kasi kinuha ko na kagad yung tubo ko. Di ba? Nakakainis. Ganito. Actually, kahit sa nalaman ko, kasi Mrs. Accountant nalaman ko kahit pala doon sa kasing SSS, nagpapaano sila ngayon, di ba maraming nasalanta, calamity loan. Ganun sila magpautang. Pero may pera yan ng taong bayan. Hinuhulog-hulugan natin buwan-buwan. Tapos pautangin ka nga kunwari, gugulangan ka naman. Kailangan mo 100,000, tapos papautang sa'yo 80 lang. Tapos babayaran mo 100. Di ba? Napakalaking kagaguhan o pang-aapi talaga. Ni nga ala ay yaruddaha al-muqtarid kamila. So, yun nga, 80 lang ipinautang, ipapautang ko kay Yasin, pero babayaran niya 100. Grabe nakakainis. Yan ang kaya alhamdulillah sa Islam, napakalinaw ng paninindigan sa Islam laban sa riba. At ito meron din palang binigay na sample. Yatlubu al-muqtarid min al-bank mablag 100,000. O ganun din pala yung sample nila. Yung mangungutang sa bangko 100,000. Fayu'ti lahu al-bank 80,000. At ibibigay ng bangko sa kanya 80,000 lang. Wa yashtarit alihi an yarudduha 100. Pero ang kondisyon, babayaran niya ito ng 100. Wa hada min ar-riba al-muharram aidan. At ito ay kabilang sa riba na pinagbabawal waliyadu billah. Pag sa pikit mata ka na lang. Kasi kailangan na waliyadu billah. Kaya nga napakalaki ng gantimpala nung nagpapautang. Yung Muslim papautang sa kapwa Muslim nang walang kondisyon. Alhamdulillah, kasi nga ito ay kumbaga pagtugon sa kanyang pangangailangan. Di ba maraming hadith na ganun yung kahulugan? Di ba? Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Sino man ang tumutugon sa pangangailangan ng kanyang kapatid, si Allah ay tutugon din sa kanyang mga pangangailangan. At iba pa mga hadith na ganung kahulugan. Kabilang sa pagtugon sa pangangailangan ng kapatid, yung pagpapautang, alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Yung sunod na usapin naman, yung rahan, yung pagsasanla. Yung pagsasanla na actually may pagkakahawig yung yung utang at yung sanla. Yung nga lang yung sanla, may collateral. Merong iniiwan na daman, patunay na magbabayad ka. Yun. Pero utang pa rin siya na maituturing. Yun naman matatalakay natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.